Hi, I'm Will Gozum and you're watching PBA Draft Room. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Halos isang buwan na lang ay 2024 draft na. Kahit lumalabas na din ng mga overseas free agent players na pwede mag-apply na sa draft. Kung sakaling may 2 o 3 ang sumali dito, ay expect natin na magiging sobrang lalim nitong upcoming draft. Pero bago tayo magsimula, ay ipapakita muna namin ang mga muntik na nakapasok sa ating top 60 list. Sa rank 60 ay ang 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 59 ay yung 6'2" shooting guard na si Rini Huntley. Sa rank 58 ay yung 5'11" shooting guard na si Ralph Robin. Sa EAC pa lang ay kilala na si Ralph sa kanyang deadly 3-point shooting. Pero ngayon sa MPBL para sa team ng Pangasinan ay nagkaroon na din siya ng slashing. Kahit mas kumpleto na ang laro niya, tingin ko ay right timing na ito para sumali na siya sa upcoming draft. Sa rank 57 ay yung 6'4" power forward na si James Tempra. Sa FPU pa lang ay reliable na si Tempra bilang role player. Pero ngayon ay mas nag-excel pa siya sa MPBL kahit naglalaro siya sa loaded frontcourt rotation ng powerhouse team ng Manila. Sa rank 56 ay 6'1" shooting guard na si Reggie Murillo. Sa rank 55 ay 6'5" center na si Kevin Villafranca. Sa rank 54 ay 6'5" power forward na si Mark Viltrus. Sa rank 53 ay 6' shooting guard na si Paul Garcia. Sa rank 52 ay 5'11" shooting guard na si Ray De La Rosa. Sa rank 51 ay 5'11" shooting guard na si Judel Fuentes. Matagal nang hinog si Judel dahil sa kanyang efficient outside shooting. Pero ngayon na nakuha na niya ang finals MVP sa PSL at siya pa din ang main shooter ng MPBL contender na Quezon, ay pwedeng mapit na siya sa 3rd round. Sa rank 50 ay 6'4" small forward na si Andre Durendos. Sa rank 49 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Medyo unknown pa si Rodel no FPU days niya. Pero nang naglaro na siya sa MPBL at PSL para sa Quezon, ay mas naipakita niya ang kanyang hustle at athleticism. Nakailang player of the game na din siya. Magpatuloy lang ito ay posibleng tumas palalo ang stock niya at makuha kahit sa 3rd round. Sa rank 48 ay 6'7" power forward na si Darwish Guderi. Sa rank 47 ay 5'11" shooting guard na si Jello Rason. Sa umpisa pa lang ng MPBL season ay patuloy na ang high scoring games at mga clutch plays ni Jello na dahilan para tuloy-tuloy pa tumaas ang draft stock niya. Sa rank 46 ay 6'2" shooting guard na si Didat Hanapi. Sa rank 45 ay 6'1" shooting guard na si AJ Miranda. Sa rank 44 ay 6'4" power forward na si Abdul Sawat. Sa rank 43 ay 5'11" shooting guard na si Cyrus Torres. Sa FPU pa lang ay kilala na si Cyrus sa pagiging efficient 3-pointer. Pero mas malaki na ang chance na tumaas pa ang stock niya dahil sa paglalaro sa MPBL para sa Quezon. Dito niya pwedeng ma-showcase na siya ang best wing shooter sa class na ito. Sa rank 42 ay 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 41 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Medyo bumaba ang stock ni Arvin dahil sa kanyang ACL injury. Pero ngayon na bumabalik na ang confidence niya, ay may chance na ulit tumaas ang stock niya. Magpatuloy lang maging stretch big contributor si Arvin para sa MPBL contender na San Juan, ay pwedeng mapik pa din siya sa 3rd round. Sa rank 40 ay 6'3" small forward na si Miggy Cortesa. Nagkaroon naman ng solid final season si Miggy sa CSB. Pero ngayon na naglalaro na siya sa defending MPBL champions sa Pampanga, ay pwedeng mas ma-showcase niya ang kanyang pagiging solid wing role player na talaga magpapataas pa ng stock niya. Sa rank 39 ay 6'3" small forward na si Waki Manuel. Malaking tulong talaga sa draft stock ni Waki na part siya ng champion team na Lasal. Pero para mas tumaas pa ang value niya ay dapat makalaro muna siya sa isang MPBL team
para mas maipakita niya ang kanyang 3 and D game at makatulong ulit sa isang contending team. Sa rank 38 ay ang 5'11" point guard na si Peter Arparo. Quality minutes at leadership ang naitulong ni Peter sa pagkakakampiyon ng San Beda sa NCAA. At ngayon na maglalaro na siya sa The Asian Tournament ay pwede na niya mas mapataas ang stock niya at baka mapik kahit sa 3rd round na pwede makapirma sa isang PBA team. Sa rank 37 na yung 6'4" power forward na si Don Ochea. Matagal na inidlot ni Don ang pagsali sa draft. Pero ngayon na isa na siya sa masasabi kong PBA ready sa lista to. Patuloy na maganda ang nilalaro ni Don sa MPBL para sa Batangas. Mapanatili lang niya ito o maipasok ang Batangas ay di na ako magtataka kung makuha siya kahit sa 2nd round. Sa rank 36 ay yung 6'3" small forward na si Nat Poseo. Masasabi kong isa na sa best of the ball offensive player si Nat sa lista to. At napatunayan niya yan sa pagkakakuha ng MVP sa NCAA All-Star. For sure ay may ilang scouts na ang naghahabang sa kanya. Ngayon, dahil ang mga gaya niyang role player ang kadalasang nakukuha sa 3rd round o kahit pa sa 2nd round. Sa rank 35 ay 6'7" center na si Dave Andot. Isa si Dave sa may highest IQ at reliable outside shooting sa mga center sa lista to. Maging malaking factor lang siya makuha ng San Juan ng kampyonato sa MPBL ay pwede makuha din siya sa 2nd round ng mga naghahanap ng stretch big. Sa rank 34 ay 6'3" small forward ni si Paulo Hernandez. Biglang tumaas ang draft stock ni Paulo nang tinulungan niya ang Mapua makapasok sa finals bilang main wing scorer nito. Pero kung tutulungan niya din ang San Juan magkampiyon sa MPBL ay pwedeng kahit sa 2nd round ay mapit na siya. Sa rank 33 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Bigla ang pagtaas ng draft stock ni Jopet sa kanyang final season sa NCAA. Dahil bilang starting power forward ay naging malaking bagay ang inside present at hustle niya kung bakit nakuha ng Mapua ang number 1 sa standing ng NCAA. Tataas pa lalo ang stock niya dahil isa rin siya sa key player ng championship contender sa MPBL na San Juan. Sa rank 32 ay ang 6'3" power forward na si CJ Tatapusan. Galing si CJ sa champion team ng UP. Pero sa last MPBL season ay mas naipakita niya ang kanyang individual skills at pagiging clutch. Mas tataas pa ang stock niya kung matutulungan niya makapasok sa MPBL Finals ang Iloilo bilang starter. Sa rank 31 na yung 6' shooting guard na si Gab Gomez. Sa rank 30 ay yung 5'11" point guard na si Robin Arde. Sa rank 29 ay ang 6'3" small forward na si Jason Credo. Nabigyan na ng playing time ni Coach Tab si Jason sa kanyang final UAA player. Nagpakita naman ng quality minutes si Jason dito. Pero kung lalabas na ang potential ni Jason sa MPBL ay pwedeng kahit sa 2nd round ay makuha na siya. Sa rank 28 ay 6'4" power forward na si JP Maguliano. Ang laki ng tinaas ng stock ni JP dahil sa pagkaka-analytical type sa NCAA at sa laki ng in-improve ng kanyang overall game. Patuloy pang tataas ang stock ni JP ngayon sa MPBL para sa Nueva Ecija dahil sa kanyang consistency. Sa rank 37 ay yung 5'10" point guard na si Jared Brown. Biglaan ang naging desisyon ni Jared na iiwan na ang Ateneo. Pero kung pagbabasehan ng kanyang one and done season sa UAAP ay talagang 2nd rounder si Jared. Dahil siya ang naging most consistent point guard ni Coach Tab kung bakit umabot pa din sa Final 4 ang Ateneo na madami ang nawalang pick players. Sa rank 26 ay yung 6'2" small forward na si Francis Escandor. Si Francis ang naging X-Factor at most efficient small forward ng Green Archers. Naging malaking bagay din ang efficient 3-point shooting ni Francis kung bakit nakuha ng Lasal ang kampyonato. Pero mas masosolidify ni Francis sa pagiging 2nd rounder kung magiging isa siya sa most efficient 3-point shooter sa MPBL. Sa rank 25 ay 6'4" power forward na si Ace Sandagon. Sa FPU pa lang ay kilala na si Ace sa kanyang athleticism at hustle. Pero ngayon sa MPBL at PSL ay mas lumapad na ang pangangatawan niya na pwedeng maging edge niya sa ibang power forward prospects para makuha siya sa 2nd round. Sa rank 24 ay 5'9" point guard na si Kurt Rayson. Medyo nag-struggle si Kurt sa kanyang final NCAA season. Pero di natin may kakaila na isa si Kurt sa best scoring point guard sa list na to. Maliban dyan ay naging key player siya ng repeat ng Letran at main point guard din siya ng reigning champion sa MPBL na Pampanga. Sa rank 23 ay 6'3" power forward na si Mike Malonzo. Si Mike na ang masasabi kong most reliable big man sa naging UAAP contender na Bulldogs. Gamit ang hustle at rebounding ngayon tulungan niya ang NU makabalik sa Final 4.
Ngayon ay dala-dala niya pa din ang hassle na yan sa MPBL para sa team ng San Juan. Sa rank 22 ay 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Biglang tumaas ang draft stock ni Vince sa kanyang final season sa UAAP. Dahil din ito sa pagiging veteran leader niya ng Adamson. Almost nakapasok nga sila sa Final Four. Bukod pa dyan ay nag-improve na din ang kanyang individual offense. Expect natin na lalong tataas ang draft stock niya kung matutulungan niya maging contender sa MPBL ang Nueva Ecija. Sa rank 21 na yung 6'5" small forward na si CJ Payawal. Sa one and done season ni CJ sa UE ay nagpakita siya ng efficient outside shooting at high basketball IQ. Pwede pang tumaas ang stock ni CJ kung mas magiging efficient pa siya sa MPBL at matulungan ng Valenzuela makapasok sa playoffs. Sa rank 20 ay 6'4" small forward na si James Spencer. Alam naman natin, ang reliable outside shooting at championship experience si James sa UP. Pero ang paglalaro niya sa NBL 1 ngayon ang biglang magpapataas ng kanyang draft stock. Gaya na nangyari kay Brandon Bates last draft. Sa rank 19 ay ang 6'1" shooting guard na si DJ Mitchell. Hindi na nalaro ni DJ ang kanyang one and done season sa Lasal. Pero ngayon na maganda ang nilalaro niya sa MPBL bilang efficient shooter, medyo tumaas ang stock niya. Patulungan lang niya magkampiyon ng Manila ay posibleng kahit sa late first round ay makuha na siya. Sa rank 18 ay 6'2" shooting guard na si Evan Neiva. Isa si Evan sa mga Pinoy na gumawa ng ingay sa KBL. At kung sasali na sa next draft si Evan, ay malabong di ito makuha sa second round ng mga teams na naghahanap ng efficient outside shooter. Sa rank 17 ay 6'8" center na si Gio Chu. Limited na naging exposure ni Gio sa UAAP, pero alam naman natin sa pagkagaling sa sistema ni Coach Tab ay talagang pinagkakatiwalaan ng mga coaches. Tumataas din ang value niya ngayon dahil sa magandang nilalaro niya sa The Asian Tournament. Sa rank 16 ay 5'8" point guard na si Mark Nonoy. Sa UST pa lang ay kilala na si Nonoy sa kanyang instant scoring at pagiging deadly sa transition. Nag-improve naman ang pagiging clutch niya sa Lasal at naging malaking bagay kung bakit nagkampiyon ito sa UAAP. Pero ngayon na maglalaro na siya sa MPBL para sa Iloilo ay posibleng mas mapataas niya pa ang kanyang value at maging late first rounder sa upcoming draft. Sa rank 15 ay 6'6" center na si Ben Phillips. Talagang limited lang ang nakuhang playing time ni Ben sa kanyang final year sa UAAP dahil sa lalim ng big man rotation ni Coach Topex. Pero tuwing nagagamit siya ay nagbibigay siya ng solid contribution lalo na nung playoffs. Kahit for sure ay madami ng scouts ang nakaabang sa serbisyo ng champion big man. Sa rank 14 ay yung 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Matagal nang kilala si LJ na isa sa best point guard in college. Pero this season ay mas napataas niya pa ang kanyang draft stock dahil sa mga clutch plays at pagiging part ng UAAP Mythical 5. Mas masusolidify niya pa ang pagiging first rounder kung ipagpapatuloy niya sa MPBL ang pagiging clutch at matulungan niya ang Quezon magkampiyon. Sa rank 39, 6'2" shooting guard na si CJ Cancino. Sa UST pala ay kilala na si CJ sa kanyang all-around game. Pero sa UP naman ay naipakita niya ang kanyang individual offense. Maganda naman ang naging final UAAP season ni CJ kahit kinapos sila sa championship. Pero ngayon ay pwede niya ulit pataasin ang draft stock niya kung madadala niya ang Iloilo sa MPBL Finals. Sa rank 12 ay yung 5'10" point guard na si Jerome Lastimosa. Medyo bumaba ang draft stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Pero dahil sa kanyang elite skills ay malabong di siya makuha sa first round next year kahit loaded pa ito. Sa rank 11 ay 6'4" power forward na si Brandon Ramirez. Patuloy na tumataas ang draft stock ni Brandon dahil bukod sa dinodominate niya ang mga big man sa PBA 3x3 gamit ang kanyang physicality ay mas naging reliable din ang outside shooting niya. Kaya siya naging top scorer from leg 1 to leg 5 dahil dito ay malabong di pa siya mapick sa late first round. Sa rank 10 ay 6'4" small forward na si Dave Ildefonso. Isa si Dave sa mga KBL players na inaabangan na sumali sa draft. Kahit ngayon na isa siya sa mga naging free agents, malamang ay inaabangan na siya ng mga coaches na naghahanap ng young all-around wing. Most likely, sa mid-first round ay mapick na ang second generation player. Sa rank 9 ay ang 6'5" power forward na si Lawrence Domingo. Si Lawrence siguro masasabi kong isa sa mga pinaka-PBA ready sa list na to. Kahit sa mga contender na naghahanap ng instant impact right on the get-go ay pwede i-consider itong si Lawrence sa kanilang first round pick. Sa rank 8 ay yung 5'11" point guard na si Evan Nelly. Nasolidify na ni Evan na siya ang top point guard sa class na ito sa last UAAP season. Malaking bagay ang leadership at decision making ni Evan
sa clutch kung bakit nakuha nila ang kampiyonato. Isama mo pa na naging part siya ng Mythical 5 at siya ang isa sa may pinakamataas na basketball IQ sa lista to. Sa rank 7 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Si Justin na siguro ang third best Pinoy PBA prospect sa KBL after Abando at Albano dahil din sa kanyang high play at elite scoring. Kahit kung sasali na siya next draft ay isa siya sa abangan ng mga coaches na naghahanap ng young elite wing player. Sa rank 6 ay ang 6'7" power forward na si Kai Balungay. Sa unang season pa lang ni Kai sa Ateneo ay naging key player na agad siya at naging malaking tulong sa kanilang kampyonato. Kahit kung sakaling tutuloy na ang former King Eagle sa next draft ay dadami ang mga options na pwede mapick sa top 5. Sa rank 5 ay ang 6'6" power forward na si Will Gozum. Gaya ng last season ay masasabi kong si Will pa din na naging most dominant big man sa last NCAA season. Patuloy niya sinusolidify ang pagiging top 5 pick dahil sa kanyang mga dominant plays sa MPBL. Pero kahit may ACL na siya ngayon, kung sumali na siya this draft ay masasabi kong top 5 pick pa din siya. Sa rank 4 ay ang 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa draft. Kaya't di na ako magtataka pagdating ng combine ay tumas lalo ang stock niya at makuha kahit sa top 3. Dahil ang mga ganitong size ang mga in-demand ngayon sa PBA. Sa rank 3 ay 6'2" small forward na si Terdy Ravena. 4 years nang inaantay ang pagpasok ni Terdy sa draft dahil sa kanyang superstar talent. Kahit kung di na talaga siya mag-sign uli sa Japan B-League, for sure ay top 3 pick itong si Terdy at pwede din maging contender na makuha sa first overall pick kung magbabago ang isip ng Converge. At all-around wing star ang biglang kakailanganin nila. Sa rank 2 ay ang 6'9" center na si Justin Baltasar. Kahit sa last 2 draft ay surefire top 3 pick lagi itong si Balti. Ang masasabi kong best amateur player ngayon sa Pinas. Pero ngayon na nagdo-dominate pa din siya sa MPBL at nasa Converge na ang top pick, for sure, siya na ang first overall choice. At ang best prospect sa class na ito ay 6'2" shooting guard na si Cedric Berfield. Alam naman natin na nanahanay ang kalibre ni Berfield kila Mikey at Holt dahil sa kanyang NBA G League experience. Pero napatunayan din niya yan sa last East Asia Super League kung saan niya dinominate ang talk and text na talagang generational PBA talent siya na pag-aagawan once sumali na sa draft. Papalapit na ng papalapit ang 2024 draft at madaming nagpapakitang gilas ngayon sa MPBL. Kahit expect natin na mas madami pa magbabago sa ating big board, lalo na kung maisipan na din sumali ng iba pang overseas players gaya ni Abando. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.